Gabi-gabi tayong itinatakas ng programang ito sa mundo ng pantasya at ng mga sangre, kung saan katulad din ng ating mundo, patuloy na nagtutuos ang kabutihan at ang kasamaan, kung saan patuloy ding hinahanap at hinahangad ang pag-ibig. Ito ang Encantadia. Noong narinig nating muli ang kantang ito nitong mga nakaraang buwan, alam na! Nagbalik na ang isa sa pinakamatagumpay na telefantasya ng GMA, ang Encantadia. Pero alam niyo ba kung ano ang title ng kanta? Uwi na daw. Hindi ko alam eh. Ano ba title no? Ay, hindi ko pa alam. Ang tamang sagot, Tadhana, inawit ni Bayang Barrios. Ang nagsilbi raw inspirasyon ni Bayang nung binuo niya ang chant na ito. Pagdating ko doon sa studio, nandun na yung areglo. Wala pa yung chant. Siyempre, ako yung gagawa nun. Ang sabi ko lang, ano ang emosyon? Parang gubat na naubos. So, yun ang lumabas. At sa requel o muling pagbabalik ng Encantadia, dinagdagan daw nila ng rock twist ang theme song. Ma-introduce natin sa kabataan kung ano yung mga chanting ng mga katutubo. Kasabay ng muling pagkukwento ng Encantadia, ang muling pagkabuhay ng kanilang fans, ang Encantadicts. Kami mga Encantadicts, mahilig kami sa pantasya. Tinututukan talaga namin yung mga kababalaghan na nangyayari na nasa ibabaw ng mga storya. Si Alvin, gumawa pa ng Sangre Dolls. Nag-start ako siguro mga 17 years old. Parang nag-collect ako ng dolls and then tinatry kong tahiin yung mga dinodrawing ko dati. Ayun, doon nag-start. Siya mismo ang nagdisenyo at bumuo ng costume ng mga manikang ito. Dito sa armor niya, makikita nyo parang shell talaga siya. Pero yun nga, shell nga talaga siya. Ginamitan ko rin siya ng fabric and pearls kasi nga, brilyante ng tubig. Lahat yan, glue stick lang talaga siya. Pati itong gilid, dito medyo natagalan ako kasi kailangan tahian ko pa siya ng spandex na fabric. Bumili ako ng fur para magmukhang accent niya yung nature. Ang makeup artist na si Drew, kaya raw niyang mag-transform at maging sangre. And not just one sangre, kundi lahat silang apat. Mapa Pirena, Amihan, Alena, at Danaya. Mapapa-Pashneya ka sa galing niya. Siya po yung fantaseryeng kapani-paniwala. Nire-represent niya po yung social culture and yung pagkatao po ng bawat sangre, may makaka-relate po talaga yung mga viewer. From a normal diwata, then transforming ito a fierce warrior or warrioress dun sa Encantadia. Ang kanyang sangre transformation, i-Facebook live pa niya. Para matakpan ang ating nooy. Mga pang-shortcut yan. Kaya mga bek, kung malalaki ang alam nyo na, mag-Alena makeup look kayo paglabas ng bahay. Siyempre, mermaid ka, nasa iyo ang brilyante ng tubig, so dapat super long hair. Buti pa yung hair mo long, yung relasyon nyo short. Unang beses pa lang daw ipinalabas ang Encantadia, na-hook na si Drew. Nakaka-relate raw kasi siya sa mga sangre, lalo na sa paborito niyang karakter na si Danaya. Nasaan ka? Madalas din daw lumabas ang kanyang inner Danaya kapag may umaapi sa kanya at sa mga kapwa niya miyembro ng LGBT community.
Bilang Danaya po, hard on the outside, soft on the inside. So, malambot ang puso pero ipaglalaban kung ano ang dapat ang karapatan niya. Encantadia. Ang Encantadia ay kwento ng 4 na sangre o mga diwata sa mundo ng Encantadia na naatasang mga laga sa mga brilyante na nagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang kaharian. Nito lang Miyerkules, binisita ko ang kanilang mahiwagang mundo. Eto na, papasukin natin ang mundo ng Encantadia. Sumalubong sa amin ang ilan sa mga sangre. Ito talagang bida kontra bida. Parang taas pa lang ng kilay niya eh. Storya na, ulam na. Napakagandang bata. Ngunit kaawa-awa. Makuha ka sa kilay, ganun. Tataas lang ng konti, tapos medyo pungayan ng mata para antok lang. Huwag kang magulo. Ako. Pinag-usapan din namin ang kanilang fight scenes. Pag masyado ako nadadala sa fight scene, ayun, nadadala din yung, yung costume. Gaya ng last fight scene namin, nasira yung shoulder blade. Pero meron pa akong sugat o gumagaling. Kasi yung mga ganyan battle scars yan, hindi na siya big deal. After nitong fight scene na nga na to, namapit sila direct sa akin. Sabi niya, oh, Kylie, parang para sa akin, okay lang direct. Hindi ako nabalian, okay lang ako. Talagang parang may masakit or something. Kasi mabigat yung costume. Pero nangyayari kasi nasasanay na yung katawan mo eh. Ako, okay naman. Once na in-enjoy mo na yung eksena, tapos medyo, wag mo lang alisin yung kaba kasi baka pag naman masyado ka naging confident, baka pumangit. Paalam sa yan. Effective na kontrabida. Thank you po. Wag niyo daw ho siya masyadong kagalitan. Programa lang daw ho ito. Yes, sa mall show, huwag niyo babatuin ng kamatis, ha? Siyempre, hindi namin pinalampas si Imaw. Kasi nga mainit yung kanilang mga costume, tapos mainit pa yung set. So may tinatawag silang sweat check. Ano yan, electric fan? Mainit po. Mainit. Bakit dito siya ini-electric fanan? Kawawa naman to si Imaw. Yes. Hindi mo pwedeng tanggalin muna yung ulo niya. Mahirap ilagay? Mahirap ilagay. Haring Arva, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo silang sasaktan. Masaya bang maging Imaw? Ay, napakasaya po. Ibinibini nga Jessica So. Medyo mahirap lang kasi medyo mainit. Nakita niyo ho yung ginagawa niya. Siya yung nagboboses, pero dapat yung sinasabi niya, yung appropriate na facial expression as far as, ano yung kinokontrol mo? Eyeball at saka mouth. Dapat in sync siya. Ito na ang aking hinihintay na magandang balita. Nakita niya na, Gurna. Nakita na ng puting paru-paro ang magiging ama ng anak ni Amihan. Ano yung branding na gusto niyong tumatak pag sinabing Encantadia? I hope it becomes like one of the new Philippine folklore. I mean, after, Biyag ni Lamang, nawala na tayo ng mga ganun eh. Sana tayo, itong maging popular, pop culture mix. Yun ang scariest part doon, di ba? Yeah. Yung pressure. Paano ba? Do you live with that every day na laging yung iniisip na may mga batang nanonood? Minsan yung mga older audience nagre-react na, bakit walang dugo? Bakit walang ganyan? Eh, syempre, hindi ko pwedeng gawin too violent kasi nga, ang priority namin is yung mga bata at that time slot. Pinakita rin kung paano nila binubuo ang kanilang malawak na set. Narito po tayo sa set ng Encantadia sa mundo ng Lereo. At ito po ang isa sa mga pinaka nagagamit na set dito po sa programa. Hindi ho biro ang pagbuo ng set na ito ha.
3 months in the making at talaga namang binusisi yung mga detalye, pati ho yung mga ilaw na yan, timpladong-timplado para po yung the very best na maihahatid ng production staff and crew. Ayun po ang maihahain sa inyo gabi-gabi sa mundo ng Encantadia. Well, andito tayo ngayon sa Hattoria. Mix and match yung materials na ginamit. Like cemento, styrofoam, rubber, yung dragon head, styro, ginawa ng mga artist ng group. Alam niyo bang gumawa sila ng gubat sa set para kasi nag-uulan ho, kailangan nila ng mga background na mga puno-puno kasi para mas kontrolado ho yung factors, yung elements, nilagay na lang ho nila sa isang set. So movable yung mga puno, depende sa eksena na igagalaw. Pati costumes at armas, mabusisi ring ginawa. Bale, ito po yung sa Lirean soldier natin na weapons. Bale, yari po ito sa metal. Ang process po, pre-production, paggawa, almost matagal, almost a week. It's not a traditional drama na pag sinabing big house, yun at yun din lang yung gagawin mo. And then pag sinabing poor house, eto lang din yung gagawin. Eto, pag sinabing Lireo, ang dami niya. Marami siyang pwedeng mangyari doon. Kahit nasa loob ng Lireo, pwede magkaroon ng fight. Kahit nasa loob ng Lireo, may mga special effects. Pwedeng magkagulo, bukod sa daily drama nilang magkakapatid. Mula po rito sa set ng Encantadia, Avisala Esma! Ang kwento ng Encantadia, likhang isip man kapag napapanood, lalo na ng mga bata, may kakayahang dalhin ka sa ibang mundo. Takasan panandalian ang realidad ng buhay upang paliparin ang imahinasyon at maniwala sa kapangyarihan ng isang magandang istorya. Avisala, mga pasneya, titignan natin kung sino ang tatalo at magpapaliyab ng aking kagandahan. Kuya, wag mo akong tinatakbuhan. May katanungan lamang ako sa'yo, Pasneya. Lumapit ka dito, kuya. Kung ayaw mong lumiyab, nakikilala mo ba kung sino ako? Hindi. Bakit? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong pagliyabin ang nanlalamig mong puso? Nakakaloka si kuya, mga Pasneya. Si ate na ang ganda ng hair. Nakikilala mo ba kung kanino itong mga nanlilisik na matang ito? Kay Perena. Dahil dyan, ate, nanalo ka ng nagliliyab na barbecue. Palakpakan naman natin si ate. Diba? O, kailan ang libing mo? Buhat! Kita nyo na yung mga boys, takbuhin nyo na dali. Yan. Ang utak nakakalimot, pero ang puso handang makaalala. Kaya magtanim ng masasayang mga alaala. Hindi man magmarka sa ating utak, nakatanim naman sa ating puso. Meron ho ba kayong kwentong kakaiba, nakatutuwa, nakamamangha? KMJS na yan. Ipadala lamang po ang inyong story suggestions, kalakip ang mga video at litrato sa aming Facebook fan page. Hanggang sa susunod na linggo po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.